Hello guys! Welcome back to my YouTube channel guys. Sa previous video guys, na-share ko sa inyo on how to apply may Tala Loan App. And na-share ko dun sa inyo guys yung full process na may 2,000 pesos nga guys na offer sa akin. Ngayon naman guys, isi-share ko sa inyo on how to withdraw this loan offer nga sa akin ni Tala and kung ano-ano guys yung mga payment options, kung saan natin ito ma-disburse, kung real time ba siyang darating guys o hindi. I was aware naman guys, laging problema talaga ni Tala is yung money transfer nila. So this time guys, ako mismo guys magta-try para malaman ko, makita ko guys, ano nga ba naman talaga ang problema dito sa pagta-transfer nga kay Tala. Papakita ko sa inyo lahat na guys, step by step. So open natin tong Tala app ko guys. Enter natin yung PIN. Then guys, makikita natin dito na your application is approved. Na meron daw akong 2,000 pesos na offer. So guys, by the way, punta tayo sa wallet, Tala wallet, para makita natin guys yung laman nito na 0. So yan guys, so babalik tayo ngayon sa credit. Then i-click natin tong view offer. Ayan guys, so ayan nga, so click natin tong continue. So guys, ang minimum na pwede kong i-withdraw is 1,000 pesos to 2,000. So pwede ring 1,500. So syempre isagad natin no para malaman talaga natin ang ano neto. So ito siya guys, ito yung dashboard niya and galaw-galawin lang natin to guys. Parang from day 1 to day 61, parang pumapata guys na 2 months ang duration ng payment niya. Kung gusto mo siyang isagad pero ako guys, alam nyo, di ba nabanggit po nung una kong vlog guys na 15% monthly ang ano nila dito, ang interest. So parang nakakapanghinayang kapag isagad mo ng 2 months to pay. So hindi ko naman kailangan ng mahaba. So babayaran ko lang siya guys with a span of 2 weeks I think. So mas gusto ko na 2 weeks lang kasi guys, ayan, gagalawin mo siya guys, 10 pesos per day siya. Kasi nga 0.5% nga yung daily interest niya. Yan, kung galaw-galawin nyo yan guys, pipili kayo ng day dyan. So, makikita nyo rin yung service fee guys. Yan yung parang interest niya. Yan yung pinakakita talaga nila sa atin. So guys, the longer, syempre, parang mas malaki yung interest nila sa atin. Kaya kung gusto nyo talagang maghiram dito guys, so I advise yung parang days nyo lang babayaran. Within a week, babayaran nyo siya kung ilang days lang. Kasi mas mura syempre guys. So guys, anyways, ang pipiliin ko kasi dito is day 14 lang. 2 weeks ko lang para guys, hindi naman masyadong maaga, hindi rin masyadong late. Para lang guys, may share ko sa inyo guys kung ano ba talaga after this day 14 kasi nga na-try ko before na binayaran ko agad, hindi ako na-increase na wala na akong offer talaga kasi wala na akong offer. Kaya try ko ngayon guys yung day 14. So yan, galawin kayo na natin yan. Day 14, try natin guys. So ayan siya. So bali whole mo siyang babayaran whole payment 2,000 plus interest. Kaya pumapatak siya guys na ay nasa day 15 ng ko 15 days pala to. So wait, ayusin natin. So guys, continue tayo. So try lang natin tong 15 days. So guys, bali nakikita nyo dito guys na 7% for 2,000 sa loob ng 15 days. Yun yung interest ko. So mataas guys, ang taas nun. So guys, kung makikita nyo ditong service fee niya, 0.5% daily applied to 2,000 nga. So 15% per month ang interest niya guys. Kaya napakalaki, malaki talaga siya. Click lang natin tong agree and accept guys sa baba para makita natin ang next step. So ito guys, dito natin sila pwedeng i-claim sa Cebuana, sa bank transfer, and ang daming temporarily unavailable LBC, coins.ph, and etc. Ang daming hindi available guys to disburse. Siyempre, click natin to guys, bank transfer, kasi ito yung accessible. So select all from. So ganun pa din guys, temporarily unavailable. So Tala, na? Paano tayo makakapag-disburse nito? Ayoko naman kasi i-try si Cebuana kasi parang ang hassle na pupunta ka pa sa store nila to tapos ang mahal lang charge 150 105 ba yun? Ayan nag-try akong magpindot ng isang bank guys and sobrang ba to? Approve pa kayo kung ganito lang din naman, Monday pa naman din ngayon. So bakit ganon? The next day. So again guys, ulitin natin kasi kahapon hindi siya work, walang available na disbursement. Ayoko naman kasi kay Cebuana nun, kaya ayoko. Then kaya ngayon, ulitin natin guys, try natin kung visible na to mga to. So click natin view offer. So click natin tong continue guys. Bale papasadahan ko lang to guys kasi napasadahan ko na to kanina and medyo mabilis tayo dito ngayon. And click lang natin guys tong continue. Sagad natin sa 2,000 pesos yung i-withdraw ko. Then ang pipiliin ko ditong araw guys is hanggang day 14 lang para 2 weeks sakto.
Ayan, so meron akong service fee na 140 pesos kasi 10 pesos na per day niya sa 2,000 pesos. And ito nga guys, so makikita nyo dito na pumapatak siya guys sa 2,000 na hiniram ko, may 7% silang interest sa akin for 14 days to ha. So ayan guys, 140 pesos for 14 days. So click natin to agree, then click natin to accept. Then, after nito guys, disburse natin yung Tala wallet natin for free kapag itong mga method na to ang gagamitin natin. Kapag nagsisend na tayo, dadaan na tayo sa Tala wallet muna. Pero may mga option naman guys, pero itatry ko sa Tala wallet para mas mabilis yung disbursement. So yun guys, so wala talaga. So antayin na lang natin guys yung sinasabi nila. And later guys, kung ma-receive na natin, i-update ko naman. I-update ko naman kayo guys. And tingnan natin kung isa-send natin din to from Tala wallet to GCash. So let's see mamaya kung pwede to guys. So tingnan natin. So ang tagal talaga, hindi pa siya hindi siya nag-refresh lang ng refresh guys, pero hindi pa talaga. Ito nga yung nagiging issue palagi ni Tala, 'di ba? Yung parang may problema sa money transfer nila. So 8:14 PM guys, nakalagay na nga diyan guys na your cash is sending. So nag-notify din naman sa Tala sa akin guys. So, nakalagay sa app guys na within 10 minutes dapat ma-receive ko daw yung pera. Kapag hindi ko daw na-receive within 10 minutes, kokontakin daw sila. So yun yung sinasabi guys. So nagantay ako guys ng 10 minutes, hindi po dumating yung pera. So binisit ko na naman, tinignan ko guys yung details kung ano update dito sa pagdi-disburse ko. So guys, nakalagay nga dun guys na wait ko daw until 9:14 kasi na-delay ganyan. Until 9:14 daw, bali from 8:14 to 9:14, 1 hour yun. I-wait ko daw na dumating until that time. Sabi ko, ano ba to? Parang ang bagal naman or what? Hindi naman pala siya real time na papasok sa'yo, parang mag-aantay ka. Hindi ko lang alam guys, dahil siguro gabi ako disburse. Mas mabilis ba kapag araw nag-disburse or weekdays, ganun? Mas mabilis ba yun? Hindi ko alam guys kung ako lang yun ha, or kung ganun yung schedule ba kapag gabi ba, nadidelay talaga yung pagpapasa ng Tala wallet fund ko. Kasi ito pa guys, so nagantay ako until 9:14, wala pong dumating. Nakalagay dun guys pa din na is your cash is sending. Wala na rin update si Tala kung bakit hindi dumating ng within 9:14 PM nga. So wala na rin update, pero nakalagay dun guys na zero pa rin naman syempre yung Tala wallet ko. Hindi pa rin siya pumasok kasi nakalagay nga sa dashboard ko, your cash is still sending pa din. So hinayaan ko lang sabi ko baka bukas na lang siguro to papasok kasi nasa working hours siya, ganyan ganun banking hours. So hinayaan ko lang na ganun guys, kasi hindi naman ako nag-aalala kasi sabi ko hindi ko naman na-receive yung pera, bakit ako magbabaya dito kung hindi ko naman na-receive, o hindi ko na alam naman nila yun na hindi ko na-receive yung pera, ba't ko naman, yun ang iisip ko baka pagbayarin na ako, hindi naman ako, kasi yun daw yung mostly na issue ngayon, hindi nga daw nata-transfer or hindi nga daw dumadating yung pera. So guys, na-experience ko talaga siya. Sa true lang guys, na-experience ko talaga siya ngayon. Isang hirap naman pala dito sa Tala ngayon. Hindi katulad noon guys, yung experience ko, yung first experience ko sa mismong pinaka-account ko talaga noon, isa mabilis. Real time talaga, ang bilis ng noon. And from Tala loan withdrawal to GCash talaga yun. Ewan ko, nagbago nga ngayon si Tala nagbago siya ng process ng disbursement talaga. Ibang-iba siya noon sa ngayon. But ito na nga guys, so hindi pa kasi ako nakatulog ng bandang 11:45. So na-receive ko yung text ng 10:52 at saka yung email at saka yung notification sa akin ni Tala guys na transfer successful na nga daw, nasa wallet ko na nga daw, nasa Tala wallet ko na nga daw yung niloan ko. So syempre dali-dali ako tiningnan ko kaagad kung nandun na. So papakita ko rin sa inyo guys yung kung paano ko naman siya i-transfer from my Tala wallet to GCash. At tingnan natin guys kung free ba talaga, kasi yun yung sinasabi ni Tala, free daw yung transfer. At tingnan natin guys kung mabagal or mabilis na ito makarating sa ating GCash. So lahat yan guys papakita ko sa inyo. So i-open ulit natin tong Tala app ko guys, kasi nandito na nga daw, pumasok na nga daw, nag-notify na. So finally guys, nandito na siya, pumasok na guys, including yung interest nila, yung 2,140, bali nag-total siya guys. Pero guys, pupunta tayo sa ating Tala wallet, titingnan natin guys kung buo natin makikita. So ito nga siya guys, 2,000 pesos buo. Kasi guys, zero to kanina, diba? So buo siyang pumasok dito. So click natin tong transfer guys, mag-transfer tayo to GCash naman. So click natin tong input natin tong amount. Buo ha, 2,000 pesos. Walang labis, walang kulang. So, real time daw nakalagay dito guys. Real time daw. And click natin to continue.
Then, select lang natin yung bank guys na pag-transferan natin. So, syempre, ang pipiliin ko dito, of course, si GCash. Then, mag-enter lang tayo ng details natin guys dyan. So, basic na lang yan. So, after nyan, i-review natin yung info na in-enter natin. I-double check natin guys. Malaga na double check natin. Para kasi konting mali lang dyan guys, hindi talaga natin ma-receive to. So, kapag okay na, confirm natin. So, magsisend sila ng verification code natin sa ating GCash account. May sa ating GCash number, magsisend sila. So, wait lang natin guys, then i-enter lang natin yung code na sinend. So, wait lang, medyo matagal lang pag-send, wait lang guys. So, ito na, i-enter natin, 366501. So, submit natin. Then, guys, so, ito na guys, transferring funds. So, finally guys, na-receive na rin natin yung ating GCash transfer. So, zero na rin siya dito. And of course, syempre, pupunta tayo dito sa my dashboard ha. Yan, click natin guys yung make a payment para makita nyo lang guys kung paano magbayad dito. I-click lang natin tong make a payment. Ayan, wait lang. So ito guys, select payment. So nakita nyo guys, 10 pesos per day talaga yung nila, yung interest nila. So pwedeng magbayad in advance din naman pala. So yun guys, punta tayo sa akin GCash. Ayun nga guys, real time siyang pumasok po sa GCash. And wala po ako naging problema guys from my Tala wallet guys to my GCash account. In fairness naman guys, ang bilis ng transfer from Tala wallet to GCash is in real time siyang pumapasok and nandun na agad sa GCash ko. And ayun nga siya guys, ganun ang proseso niya. Medyo natagalan lang talaga ako guys doon sa pag-disburse, pag-withdraw ng loan offer sa akin from Tala to Tala wallet. Medyo doon lang talaga nagtagal. But I am patient naman doon and hindi ako nag-aalala kasi guys dahil kung hindi naman ito mani-disburse sa akin, okay lang, wala naman problema, hindi ko ito babayaran kasi nga hindi naman, alam naman nila sa sarili na hindi ito dinisburse na money ko. So huwag kayong mag-alala guys, so huwag kayong mataranta. Siguro guys, mag-aalala kayo kung first time kayong nagkapangutang dito or what the first time kayo sa mga loan app. Ako kasi guys, bugbog na ako sa mga ganyan. And dami ko na rin na-experiences kaya hindi ako nag-aalala. As long as alam ko sa sarili ko guys, wala akong ginawang mali. Alam ko sa sarili yun guys kung ano talaga yung tama. So yun lamang guys, I hope may natutunan kayo sa video guys and I hope guys yung video na ito nakatulong sa inyo. And kung nagustuhan niyo yung video guys, please don't forget to like, share, and subscribe. And click nyo guys yung bell button para update kayo sa mga bago ko pa pong mga videos like this. Guys, thank you for watching this video. Bye!